Oras na para sa ating language lesson. Sa araw na ito, pag-uugnayin natin ang mga ideya mula sa kwento at sa sarili ninyong karanasan o iba pang kwento na nabasa na sa klase. Atin munang pag-usapan. Alam mo ba kung paano naiiba ang ating planeta sa iba? Magaling! Ang ating planeta ay tinatawag na Earth o mundo. Naiiba ito sa ibang planeta dahil nakakapagsuporta ito ng buhay. Mayroon itong hangin na nahihinga ng tao. Basahin muna natin ang ilang salita at pangungusap. Plastic. Ang ilang plastic na lalagyan ay maaaring gamiting muli. Hinihiwa-hiwalay. Hinihiwa-hiwalay natin ang ating basura upang magamit natin ang mayroon pang silbi at maitapon natin sa tamang tapunan ang iba kung ito ay nabubulok man o hindi. Nabubulok. Ang mga balat ng prutas at gulay ay nabubulok. Kumukonsumo. Ang mga tao ay kumukonsumo ng maraming pagkain sa araw-araw. Kalikasan. Ang ating kalikasan ay dapat nating alagaan sapagkat dito tayo naninirahan. Magaling mga bata! Ngayon naman, ating babasahin muli ang kwento na Mahal Ko Ang Aking Planeta. Mahal ko ang aking planeta. Kapag namimili ako, hindi ako gumagamit ng plastic bag. Nagdadala ako ng sarili kong bag. Hindi ako nagkakalat. Inilalagay ko ang basura ko sa basurahan. Hinihiwalay ko ang basurang nabubulok, di nabubulok, at nire-resiklo. Kapag may nakikita akong nagkakalat, pinaalalahanan ko sila ng tamang gawain. Hindi ko rin sinasayang ang papel. Ginagamit ko
Ang dalawang mukha nito. Nagtatanim ako ng mga halaman para manatiling maganda at buhay ang mundo. Dinidiligan ko ang mga halaman. Gumagawa ako ng pangkulay gamit ang mga bulaklak o gulay. Mahusay mga bata. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating binasa. Ano ang mensahe na gustong iparating ng manunulat sa kwentong ito? Tama, gusto niyang alagaan natin ang ating kapaligiran. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga ginawa ng tauhan sa kwento upang mapangalagaan ang planeta? Magaling! Sa simula, siya ay hindi gumagamit ng plastic bag. Sumunod ay pinaghihiwalay niya ang mga basura. Pagkatapos ay pinaaalalahanan niya ang mga nagkakalat. Sa huli, siya ay nagtatanim ng mga halaman. Pangatlong tanong, mayroon ka bang kaparehong karanasan sa naging karanasan ng ating tauhan? Ano ito? Mahusay! Ngayon naman, balikan natin ang kwento ni Pagong at Koneho. Naaalala ba ninyo ang kwentong ito? Isipin natin, ano-ano ang mahalagang pangyayari sa kwento ni Pagong at Koneho? Gumamit kayo ng mga salitang nagsasaad ng panahon kung kailan naganap ang mga pangyayari. Very good! Sa simula ay nagkita si Pagong at si Koneho sa daan. Biniro ni Koneho si Pagong sa kanyang maliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Sumunod ay hinamon ni Pagong si Koneho ng paligsahan papunta sa tuktok ng ikatlong bundok. Pagkatapos ay nagpaligsahan sila, ngunit nakatulog si Koneho pagdating sa tuktok ng ikalawang bundok. Sa huli ay nanalo si Pagong sa paligsahan. Mayroon ka bang kaparehong karanasan sa naging karanasan ni Pagong at Koneho? Ibahagi ito sa klase.